Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Tinanong niya, sabi mo siyam lang ang umabot sa pinakamataas na antas ng cultivation, hindi ba? Mali ka. Nagulat si Soso at naisip kung bakit ba nagpunta siyang mag-isa. Sinabi ng bida na wala naman siyang dahilan para magsama ng iba. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at sinabing, kung hindi ka kayang magbago, sisirain na lang kita gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi makagalaw si Soso dahil sa gulat. Naisip niya, ito ba ang pinakamataas na sining ng demonyong Panginoon? Naglabas siya ng bugzo ng malakas na enerhiya. Nagkamalay si Soso at mabilis na gumawa ng pader ng yelo sa harap niya, pero hindi iyon nakatulong. Binasag iyon ng bida, hinawakan siya sa leeg, at iniangat siya mula sa lupa gamit ang isang kamay. Tiningnan ni Soso ang pinakamakapangyarihang demonyo na nasa likod niya, at takot na takot siya. Ibig sabihin ba, wala kaming laban mula pa sa simula? Tanong niya. Tinawag siya ng bida sa pangalan ng may galit na ekspresyon at tinanong, para kanino ba ang palasyo ng pagtanggap ng ligaya? Sumagot si Soso, syempre, para sa Supreme Demon. Sumang-ayon ang bida pero sinabing, gayunman, ang mga mata mo, hindi kailanman nagbago. Sumagot si Soso, dahil wala namang nagbago. Pareho lang. Kung siya ang naging Supreme Overlord, makukuha niya ang kapangyarihan sa mong cult. Pero ano ang pinagkaiba noon? Tinanong ni Jag kung pakiramdam ba niya ay hindi patas. Sumang-ayon si Soso at tinanong, bakit kailangang mamuhay ng miserable ang isang babae? Nag-init ang ulo ni Jag at sinabing siya ay isang mandirigma muna bago babae. May dahilan ba siya para pumatay? Tiningnan siya ni Soso ng kalmado at sinabing, ikaw ang nagsabi niyan. Tiningnan siya ni Jag ng galit at naisip na isa siyang mapanganib na babae at dapat siyang patayin. Laking gulat niya nang biglang hilingin ni Soso na patawarin niya ang iba. Tinanong niya kung bakit niya sila kailangang patawarin. Kumapit si Soso sa lakas ng loob niya at sinabi na lahat ng tao sa palasyo ng pagtanggap ng ligaya ay dati nang ibinento o dinukot. Siya rin ay batang ipinanganak sa Northern Sea, hindi sa mong cult. Naisip niya ang batang si Yuul. Ayon sa hitsura nito, mukhang may dugong banyaga. May kakaiba sa kanya. Ganoon din sa mga batang kasama ng Floating Ghost Squad. Naisip niya na sa wakas ay naiintindihan na niya kung anong klaseng lugar ang palasyo. Mga batang dumanas ng parehong kapalaran ang nagtuturo at nag-aalaga sa isa't isa. Isa itong impyerno. Sabi ni Soso, gagawin niya ang lahat para putulin ang siklo. Napatawa siya at nagtanong habang may mahinang ngiti, tinawag mo ba silang masama? Siguro nga, pero kung hindi sila, sino pa kaya ang kakayaning tiisin ang lahat ng pinagdaanan nila? Tiningnan siya ng bida ng masama at naisip kung gaano kabaluktot at mali ang lahat ng ito. Ngunit tiyak siya, ang lahat ng ito ay ginawa para sa kapakanan ng palasyo ng pagtanggap ng ligaya. Tinanong niya kung nais ba talaga ni Soso na iligtas sila. Sumagot siya na kung may balak siyang sabihin na nakakaawang mungkahi, huwag na lang dahil alam na raw niya ang sagot. Naisip ng bida na mas matindi pa ang pagkamuhi at paghamak ni Soso sa mong cult kaysa kanino man. Sinabi niya na babaguhin niya ang lugar na ito. Gusto niyang lumikha ng isang lugar kung saan ang lahat ay makakabuhay ng hindi binabasag ang mga batas ng mataas o mababa. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagbago sa demon cult upang maging mong cult. Natawa si Soso at sinabing, ang tanga mo. Sa tingin mo ba posible iyan? Sinabi niyang kahit imposible, kailangan niyang gawin. Kahit pa kailangang wasakin ang Heavenly Mountain. Binitiwan niya si Soso at nagulat ito. Tinanong niya kung bakit siya kailangang umabot sa ganitong antas. Sinabi niyang binibigyan niya siya ng pagkakataon. Gusto ni Soso na putulin ang mabaluktot na siklo ng palasyo, hindi ba? Kung gayon, kailangan niyang tumulong. Ito lang ang tanging pagkakataon niya. Naisip niyang kaya pa niyang iligtas siya mula sa impyernong ito. Bumagsak si Soso sa lupa.
Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Sinabi ng bida na isang laro ito at nais niyang ipusta ni Soso ang lahat sa kanya. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing, kung maniniwala ka sa akin, ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng mong cult at ng palasyo ng pagtanggap ng ligaya ay magiging nakaraan na lang. Tiningnan siya ni Soso nang hindi makapaniwala at tinanong, paano kung hindi ako maniwala? Tumitig siya at sinabing, kailangan ko pa bang ipaliwanag ng mas malinaw? Nag-isip si Soso ng ilang segundo at sinabing naalala niya ang unang beses na pumunta siya rito. Pareho pa rin ang mga mata niya tulad noong araw na iyon. Sinabi ng bida na hindi totoo iyon, ang dating siya ay patay na. Nagpasya si Soso na magtiwala sa kanya, iniabot ang kanyang kamay, at sinabi niyang tutuperin niya ang kanyang pangako. Sinabi ni Soso ang kanyang pangalan at titulo, at tinanggap niya ang Supreme Demon. Samantala, sa ikasyam na palapag, maraming mga dalaga ang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at agad na naapektuhan ng kakayahan ni Taeshak. Hindi sila makagalaw dahil sa matinding enerhiya nito. Nagulat sila at tinanong ng malakas, paano ito nangyari? Nakatayo si Taeshak sa gitna ng silid at sinabing kapag sila'y gumalaw, mamamatay sila. Tiningnan nila siya na may kaba at nagtaka kung sino ba ang lalaking ito. Hindi sila makagalaw dahil sobrang lakas ng enerhiya niya. Dumating si Altak sa palapag at sumigaw na natapos na nila ang mga palapag sa ibaba. Nagulat siya nang makita ang nangyari sa loob at sinabing, laking gulo naman ang ginawa mo rito. Nagulat si Shival nang makita si Bin at tinanong ng malakas kung bakit siya naroon. Tinawag niya ito sa pangalan at sa kanyang titulo. Mayroong hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagulat siya nang makita ito, tumalikod, at sinabi na nagkakamali siya. Malakas na tinanong nito, akala ba niya kapag nagsuot siya ng maskara ng isang tao ay hindi ko na siya makikilala? Kaya pala, lahat ng ito ay gawa ng palasyo ng kayamanang makamundo. Lumakad si Yulek papunta sa gitna ng silid at sinabing, napakabigat ng atmosfera dito. Ngunit mas mahalaga, nasaan ang batang pinuno? Tahimik na itinaas ni Shiwal ang kanyang espada at itinuro ito paitaas. Sa ikasampung palapag, tinanong ni Soso kung maaari ba siyang lumingon sandali. Sumang-ayon si Jagak, tumalikod, at tumayo na nakapikit ang mga mata. Tinanong niya, hindi ba sinabi mo na palalayain mo ang palasyo ng pagtanggap ng ligaya? Sinabi niyang gagawin niya iyon kapag natapos na niya ang mga plano niya. Narinig niya ang ilang tunog at sinabi ni Soso na gusto niyang sumugal at magtiwala sa kanya. Nagtaka siya sa narinig at inisip kung ano ang ginagawa nito. Napagtanto niyang nagsisimula itong maghubad. Kaya't bigla siyang lumingon at sumigaw, itigil mo yan. Hindi ba't sinabi niyang ang dating siya ay patay na? Nakaupo si Soso habang hawak ang kanyang mga damit, at ilang segundong tahimik silang nagkatitigan. Sinabi niya, nagpapalit lang ako ng damit. Sinagot siya ni Soso ng kalmado, mukhang naiinis ka. Sinabi niyang hindi totoo iyon at nagkakamali siya. Tumalikod siya na may bahagyang hiya sa mukha. At pagkatapos ay tinanong, sa totoo lang, may gusto rin akong itanong. Nabanggit mong nakapunta na ako rito dati, di ba? Sabi ni Soso, mukhang totoo ngang nawalan ka ng alaala. Narinig na raw niya ang tsismis pero hindi siya naniwala noon. Sinabi ng bida na malapit sa katotohanan ang mga tsismis. Kaya niya tinatanong, ginamitan na ba siya ng charm technique? Sabi ni Soso, sa ika-6 na palapag may babaeng tumutugtog ng instrumentong parang banyaga. Agad niyang naisip na si Uval ang tinutukoy. Tinanong ni Soso kung siya ba ang gumamit ng charm technique. Nag-isip siya sandali at sinabi na mukhang ganoon na nga. Nagulat si Soso at sinabi, imposibleng magawa niya yon. Ang charm technique ay isang ipinagbabawal na demonic art. Sagot niya, hindi naman lahat dito ay sumusunod sa mga patakaran, di ba? Sabi ni Soso, walang gumagamit ng charm technique sa palasyo ng pagtanggap ng ligaya. Sapat na ang Yin Ice Demon Art. Bakit pa kailangang gumamit ng ibang teknik? Tinanong niya, ibig sabihin,
hindi nila yun kailanman ginamit sa akin. Sumang-ayon si Soso at sinabi, isa ka lang talagang tanga. Sumagot siya na may bahagyang pagkainis, mas mabuting iwan na lang sa nakaraan ang nakaraan. Ano ang koneksyon niya sa palasyo ng pagpatay? Gusto niyang bigyan siya ng babala ng maaga. Wala siyang pakialam kung palasyo man ito ng pagpatay o palasyo ng sayaw ng dugo. Sinumang tumangging magbago ay masamang sasapitan. Nag-isip si Soso bago sumagot, pero tumingin siya sa kanya at sinabi na ang pinuno ng palasyo ng pagpatay ay si Guanren. Kung gusto niyang baguhin ang mungkok, kailangan muna niyang alisin ito. Pwede ba niyang sabihin iyon? Tinanong ng bida kung bakit niya tinatanong ito. Sabi ni Soso, ang pinuno ng palasyo ng sayaw ng dugo ay si Yao Chan, ang pinuno ng palasyo ng pagpatay, at naroon din ang punong matanda na si Hongraan. Pinag-iisa sila ng kagustuhang maging susunod na pinuno ng kulto, pero may kanya-kanyang paraan para makamit ito. Naalala ng bida na ganito rin ang inaasahan niya. Kahit sa Merm Alliance, magkakaiba rin ang mga opinyon. Sabi ni Soso, si Yanren ay ayaw maging pinuno. Tinanong niya kung ganoon, ano ang gusto niya. Sagot ni Soso na may seryosong ekspresyon, gustong-gusto niyang lipulin ang mungkalt. Isa siyang simpleng psychopath na nakakaramdam ng kasiyahan sa pagpatay. Gusto niyang punuin ang mungkalt ng mga demonyong nauuhaw sa dugo at sumugod patungong Central Plains. Wala siyang ibang taglay kundi ambisyon. Samantala, sa teritoryo ng mungkalt, sa Wooden Peak, sa loob ng palasyo ng pagpatay, may isang lalaki na takot at mabilis na tumatakbo palayo sa isang bagay. Ngunit siyan ay nakaharang sa kanyang daraanan, nakangiti habang nakatingin sa kanya at tinanong, bakit hindi ka pa tumatakbo? Nagmakaawa ang lalaki at sinabing patawarin siya. Itinaas niya ang kanyang daga at tinanong, gusto mo pang tumakbo? Itinutok niya ang daga sa ulo nito, at halatang kabado ang lalaki sa lugar kung saan sila naruroon. Tinanong niya ng seryoso, ayaw mong bumalik. Lumuhad ang lalaki at nagmakaawa. Tinanong niyan, ayaw mong bumalik, hindi ba? Ibig sabihin niyan, hindi mo na talaga gusto, tama. Ibinato niya pataas ang kanyang daga at sabay-sabay niyang inundayan ng maraming beses ang kanyang sandata at tinanong, anong karapatan mong sabihing ayaw mo? Masama ba ang trato ko sa'yo? Bakit ayaw mong bumalik? Pinatay niya ang lalaki at sa seryosong tono ay sinabi, tanggalin na natin yan. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang mabilis na lumapit sa bangkay. Huminto siyan at tinanong, hindi ba't binanggit niya si Mo Yanggi? Dapat mas masigla ang lalaking ito. Hindi ba dapat mas masayahin ang taong ito? Makalipas ang kaunting panahon, sa palasyo ng kayamanang makamundo, nakahiga si Salmon sa kanyang silid habang binabasa ang isang mensahe na nagsasabing ang kanyang amo ay si Beren. Natagpuan niya ang batang Panginoon at nailigtas ito mula sa palasyo ng masayang pagtanggap sa tamang oras. Mananatili muna siya rito ng ilang panahon at gagamitin ang pagkakataon upang ipakilala ang sarili. Ang susi sa pangingisda ay ang pagiging matiisin, at sa tamang tiyempo, baka makahuli ng mas malaking isda. Sa ngayon, nasa Mung Minor Palace siya. Kailangan niya ng pondo upang makuha ang tiwala ng batang pinuno, kaya kailangan niyang ipadala ito sa Mung Minor Palace. Sa labis na pasasalamat, tumawa si Simon, ang pinuno ng Byrne Forbidden Squad, at nagtanong, nasa loob na ba ng panloob na bilog ang hanggal na iyon? Tumawa siya ng malakas at masaya, at sinabing magaling ang naging pagpalaki niya rito. Magtitiwala siya at magbibigay ng malaking donasyon. Kasabay nito, nakatayo sila ng kanyang pangkat habang nakataob, at sabay-sabay nilang sinabi. Isang padalos-dalos na desisyon, 100 taong kabayaran. Napaisip siya ng may hindi pagkakasya sa mukha, hanggang kailan niya kailangang gawin ito. Mas tumpak, bakit nga ba niya ito ginagawa? Tumingin siya kay Hami na nakatayo rin sa parehong posisyon, at nagtanong kung bakit naroon din ito. Naalala ni Hami ang nakaraan, noong tinanong ni Shival ang Junior Palace Master ng may pagkagalit,
paano mo hinayaang mangyari ito? Ngayon, kailangan nilang tanggapin ang kahihiyan na ito. Tumingin si Taeshak sa kanya at nagtanong kung maaari niyang kunin ang bata. Kalma ang ekspresyon ni Soso habang sinabing wala na siyang silbi sa kanya, kaya pwede na siyang patayin kung gusto nila. Tinanong ni Jagukak kung pwede bang alamin kung bakit siya kailangan. Tumingin siya rito ng kalmado at sinabing may isang lalaki na humihiling ng kanyang buhay sa ngayon. Napasimangot si Hami at sinabing hindi niya alam na mas makabubuting patayin na lang siya. Sino ba namang naglalagay ng lason sa mga bisita at pagkatapos ay pinapagsanay pa? Lumapit si Taeshak at nagtanong, hindi ba halata? Marahil ay pinagkakatiwalaan siya ng batang pinuno, pero ako hindi. Kaya habang narito sila, babantayan ko sila. Nagtanong si Soso sa mahinang tinig, paano niya nagagawang tretuhin ang isang babae ng ganoon kabastos. Sinabi niyang seryoso ang kanyang mukha, tila hindi pa rin niya nauunawaan ang kahit ano. May 50 na diskarte pa silang kailangang gawin. Umalis siya sa harap nila at sinabing isa siyang mandirigma muna bago maging babae, kaya walang espesyal na treto. Kailangan nilang kontrolin ang bigat ng katawan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang gabi at sinabi niyang tapos na sila para sa araw na iyon. Bukas, ang pagpupulong ay alas 5 ng umaga, at malaya sila ngayong araw. Umupo si Bean sa sahig at malakas na sinabing hindi niya inakalang ang mga mandirigmang nasa pinakamataas na antas ng kultibasyon ay gagawa ng pangatlong klaseng ehersisyo. Umupo si Yulat sa tabi niya at sinabing sobrang hirap nito. Ngunit nang matapos ang pagsasanay, laking gulat niya na hindi siya nanghina. Mas lalo pa siyang lumakas. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may pagkagulat at naisip. Tama siya. Ang kakayahang makipaglaban gamit ang internal destruction technique ang pundasyon. Ngunit tuwing ginagamit niya ito, nahihirapan siyang mapanatili ang tamang ritmo. Kaya, may limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi niya mabasag ang limitasyong iyon. Hindi sapat ang lakas ng katawan niya para maabot ang antas na gusto niya. Posible kayang ginagamit ng pinuno ng mong Supreme Overlord Squad ang ganitong klaseng pagsasanay para tulungan silang mamulat. Sa ganitong paraan, naging dependent siya sa mong Minor Palace. Kasabay nito, sa mong library, sinabi ni Soso ang kanyang pangalan at sinabing hindi niya inakalang ganito mangyayari ang pagkikita nila ng aninong itim. Sinabi ni Jagel ang kanyang pangalan at sinabing hindi niya alam na sasali ang ginang ng palasyo ng masayang pagtanggap ngayon. Sinabi niya na ganyan talaga palagi ang lugar na ito. Posibleng ang mga kaaway kahapon ay ngayon ay magkasamang umiinom ng tsaa at nagtatawanan. Gayun din, nananatili pa rin sa mong cult ang langit na alulod. Sumang-ayon siya at sinabi nilang siya ang may kagagawan ng nangyari sa palasyo ng masayang pagtanggap. Tinutulungan niya lang ang batang pinuno. Gusto niyang makipagtalo sa kanya. Sinabi ng bida, na may kaunting pagkainis sa mukha, na masaya siya at nagkaintindihan sila, pero kailangan na nilang magpatuloy. May mahalaga silang kailangang ayusin. Pagkatapos ng lahat, may hindi magandang nakaraan siya sa palasyo ng masayang pagtanggap. Maraming saksi noon kaya maaaring kumalat ang tsismis. Ngunit maaaring ibang tsismis naman ang lumaganap. Ngumiti si Soso at sinabing baka may bago ng tsismis na lumalaganap tungkol sa kanya. Sinabi ni Jagel na maganda rin kung mas marami pang tsismis. Mas marami, mas mabuti. Sang-ayon si Soso, at sinabing parehong tahimik ang palasyo ng masayang pagtanggap at palasyo ng kayamanang makamundo, kaya mahirap sabihin kung totoo o hindi. Tiningnan sila ng pangunahing tauhan at inisip na bagsak na ang kanyang tiwala sa sarili, kaya bahala na sila sa gusto nilang gawin. Naalala niya ang nangyari kanina at inisip na ang kruwawing guro ang natagpuan nila ay si Uwal, ang babae na gumamit ng charm technique nang hindi alam ng pinuno ng Supalas. Sinabi ni Shu na labis siyang nalungkot sa pagkamatay ni Ual. Kahit na maraming kaina-hinalang bagay, mas mabuting huwag na lang siyang makialam.
Dagdag pa niya, buti na lamang at wala pang nalalaman ng palasyo ng pagpatay. Paanong hindi nila malalaman na narito ang batang pinuno? Tinanong ni Jagel kung posible bang iyon ay dahil sa isang pangyayari. Sumang-ayon siya at sinabing malamang ay dahil sa hiling na tinupad niya kamakailan. Nakuha nito ang atensyon ni Jag at tinanong kung anong hiling ang tinutukoy niya. Sinabi niyang iisa lang ang hiling ng palasyo ng pagpatay, ang pagpatay sa mga matataas na tao. Kamakailan, maraming pagtatangka ang ginagawa ng Murm Alliance sa gitna ng kampanya ng paglipol sa Demon Cult. Kaya naman ginagawa ng palasyo ng pagpatay ang lahat upang ipakita ang kanilang lakas sa pamamagitan ng Murm Alliance. Laking gulat niya at naisip, ang paglipol sa Demon Cult, dumating na ba talaga ang panahong iyon? Tinatawag nila itong panahon ng pagkakaisa. Marami ang handang isakripisyo ang buhay alang-alang sa pagkakaisa. Ngunit sa katotohanan, isa lamang itong political strategy para mapilit ang mga tao sa loob ng alyansa na magkaisa. Kaya hindi nakaakyat sa langit na bundok ang mga tapat na insekto. Hanggang Xinjiang River lang sila nakarating at umatras matapos tumugon ang Mong Cult. Kung nagsimula na nga ang paglipol sa Demon Cult, ang Dragon Storm Squad na kinabibilangan niya ay tiyak na darating muna kaysa iba. Hindi siya gaanong nag-aalala kina Mo Yanggi, Nam Ena, Chung, at Tung Pyongan. Kahit wala na siya, naruroon pa rin sila. Sa seryosong tono, sinabi niyang kailangan niyang alamin kung ano ang ginagawa ng Murm Alliance. Sigurado siyang ang Dragon Storm Troop ay nasa harapan ng labanan. Napakadiin ang kanyang ekspresyon habang sinasabi niyang kahit makialam pa ang palasyo ng pagpatay, hindi sila basta-bastang matatalo. Sigurado siya rito. Nagulat siya nang tanungin ni Su ang batang pinuno kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Lahat sila ay tumingin sa kanya at ilang segundong naghintay sa sagot. Biglang tumayo ang bida at malakas na nagtanong, kung hindi nila gagamitin ang buong puwersa, hindi ba't madali lang matatalo ang Murm Alliance? Sagot niya, hindi niya kailangang mag-alala, dahil mismo ang pinuno ng palasyo ng pagpatay ang sasama sa ekspedisyon. Lalo siyang nagulat at naisip na ang pinuno ng palasyo ng pagpatay ay ika-6 sa ranggo ng pinakamakapangyarihang Demon Realm Masters. Kung andoon siya, kaunti lang ang mga kinatawan ng Dragon Storm Troop. Sabi ng babae, sinabi na raw niya dati na ang uri ng taong iyon ay gagawa lang ng bagay kung ikatutuwa niya ito. Lalong na-nervyos ang ating bida dahil sa kakaibang halimaw na iyon. Sinabi niyang pupunta sila sa palasyo ng pagpatay. Kung ganoon, hindi pa nila alam ang lahat. Sabi ni Jagel, magkakaroon ng kaunting ingay sa Smolny Palace.